Mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo late upload ito kasi nga, nung December 18 pa ito, premiere night nga ng Evil Origins, Shake, Rattle, and Roll. And of course, itong vlog na to ay dedicated para kay JM Ibarra and Fiang Smith. Of course, first time kong nakita si Fiang ina ganyan yung aura. Kasi the last time na nakita ko sila parang press con pa. So, press con nung serye nila. So, iba syempre, in character sila doon. Or medyo at that time, haggard na haggard sila doon. Kasi nga parang left and right din yung taping noon. Kumbaga, parang ganon. But this time, kita nyo naman parang kakaibang JM Fiang ang nakita natin because very classy. Ako talagang hindi naman na surprise pero napahanga talaga ako kay Fiang Smith kasi parang feeling ko yan ganyan talaga dapat ang mga artista, pinaghahandaan ang mga events, especially paglalabas sila, pagpupunta sila sa in public kasi sa dami ng artista ngayon at sa dami ng content creator, sa dami ng social media influencer, makikita nyo naman talagang di ba, parang halos pare-parehas na lang itsura. Kailangan talaga pag lumabas ang isang artista, yan mga ganyan, may mga pelikula na or teleserye, dapat ibang-iba sila, lutang na lutang ang character nila. And this time, lutang na lutang ang aura nila. And this time, nakita naman natin, very expensive, very classy, very glam na glam ang dating ni Fiang Smith. Of course, si JM, kasi ang lalaki, very limited lang naman ang mga sinusuot, 'di ba? Parang ganyan lang lagi. Pero kita mo naman si Dustin Yu nakatabi nila super gwapo rin talaga. Hindi rin nagpapakabog sa mga kasamang artista. Pero ito napansin ko lang kasi nga pagdating pa lang ni JM sa event sa premiere night, parang inggit si Dustin doon Medyo nababother na nga siya. Hawak siya ng hawak sa pangan niya or sa leeg niya. Hindi ko alam. Wala kasi ako doon sa part ng red carpet, medyo mahaba kasi nandito kami sa bandang stage. Malay ko kung nakurot or whatever, pinanggigilan. Pero nakita nyo naman, si Fiang, very physical. Talagang, siya, malambing talaga kay JM. So, hinahawakan niya, tinatouch niya. So, of course, iba rin kasi ang touch, diba? Nakakawala rin ng kung anumang pain ang nararamdaman ng isang tao. So, ayun. Isang bagay pa, yan nakita natin naman ang Francet, di ba? Yan din talagang prepared talagang sa pagpunta. Alam niyo, meron lang akong napapansin na, of course, sa comment na rin ng mga fans kasi ang tingin nila, si Fiang ngayon, nagbago. Kumbaga naging, di ba alam naman natin, there was a time sa career ni Fiang na parang ang dami niyang, ang daming bira, ang daming basher, ang daming bawat kilos niya, bawat chika niya, bawat sinasabi niya, bawat pagbuka ng bibig niya, ang daming comments, ang daming bumibira sa kanya. So this time, nakita siya in person, ang dami pala talaga ring mga solid fans sa JM Fiang. Actually, isa sila sa mga pinakamaraming fans na nandun sa Gateway. At bongga yun 2 cinemas ang premiere night na yun. So nakita ko sila doon. Maaga pa lang kasi sila actually ang nag-occupy ng theater na yon na as early as parang kasi 6 p.m. ang call time, so mga 5 pa lang nandun na sila. So talagang they came in prepared yung mga fans. So nakita niyo si Ivana Alawi. Pero syempre ibang vlog ang gagawin natin dyan. So anyways, ayun, pag nakita mo very positive na ang aura ni Fiang Smith, and I hope magtuloy-tuloy yung ganyang dating niya kasi syempre iba pa rin yung artista ka. At the same time, magaganda yung mga reviews about your attitude or about your get-up, about your how to handle yourself, yung mga ganon. So, iba pa rin yun. Pag humamig ka ng positive, talagang winner naman yun. But anyways, I'd like to think na malaking tulong ang JM Ibarra and Fiang Smith sa Shake, Rattle, and Roll. Sabi nga ni Miss Rosel Monteverde, yung fandom, sana maging active, hindi lang sa December 25, kundi hanggang sa kabuuan ng Metro Manila Film Festival, ng 2025 Metro Manila Film Festival, kasi hindi man pwedeng first day ka lang malakas and then the remaining days ay hindi na. So sana nga I believe na ito talaga yung, dahil masyado ng famous ang Shake, Rattle, and Roll. That's why meron na itong agad meron itong market. Kaya ako naniniwala ako na mas marami talaga ang manunood ito at talagang susuportahan ito ng mga Ito gusto ko rin ng ang dating ng Francet kasi hindi na sila pilit. Alam mo yung kaya yung mga paghawak-hawak ni Francine kay Seth Fedelin, yung mga ganon, di ba? But anyways, ayan, balikan natin tong JM Fiang kasi talaga sila yung kinukunan ko.
siguro chinecheck sa either magkakaubo kaya si JM. Hindi ko talaga nalaman ako ano nangyari. Hindi naman ako nagpo-follow sa ano man. But anyway, hawak siya ng hawak. Baka nga, di ba usually pag magkakasipon ka, meron kang tumutubo sa leg mo. So baka yun yung iniinda niya. Kaya lang, anyways, ang wish lang ng mga ng mga fans kay JM, sana every time nasa publiko siya, nasa harap siya ng publiko, sana daw mas lagi siya mag-smile kasi syempre every time, alam mo naman ngayon 'di ba, bawat kilos, bawat galaw nakukuha ng camera. So sana lagi rin mag-smile or most of the time kasi parang ang tingin nila nakasimangot daw si JM, hindi raw magandang tignan. So unlike kumbaga pag pinagtabi mo sa yung dalawa, medyo smiley pa rin yung face. Kasi si Fiang talaga, 'di ba? Nakita nyo kahit papaano, nag-i-smile talaga siya kahit anong mangyari. So, si JM tignan mo kasi yung focus niya parang ganon. I don't know. So, kaya tuloy, ang dami-daming comments dun sa sa mga vlog na naglabasan about JM. But anyways, ako, pupurihin ko na si Fiang Smith because after a long time na hindi ko nga siya again nakikita na ganyan, finally nakita ko siyang ganyan kabongga, ganyan ka-sexy, ganyan kaganda, at ganyan ka-classy. At syempre, ganyan kalambing kay JM. So, yun na muna for now. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. At sana supportahan natin ang Evil Origin, Shake, Rattle, and Roll. Of course, pelikula ito ng Regal Entertainment at syempre malapit sa puso ko si Mother Lily Monteverde, pati na yung mga anak niya si Rosel Monteverde at Dondon Monteverde, of course, na madalas naming nakasama noon. At syempre pati na rin si Kit Monteverde na naka-attend nga ako ng wedding niya sa Boracay, sa Shangri-La Boracay. But yun na nga, so again, showing na starting December 25 ang Evil Origin, Shake, Rattle, and Roll. Ang tanong bida nga ay si Richard Gutierrez, of course, with Ivana Alawi, Carla Abellana, and a lot more. Napakaraming artista, no? So, yun na lang. At sana supportahan din yung mga ibang pelikula. At sana lahat ng pelikula para at least maraming masayang produce.